I agree dun sa mga points na sinasabi niya na let's keep the discussion civil. Actually, in term na ginamit niya, lucid no? I don't necessarily agree with other points that he raised, no? Pero I agree na bigyan naman ng benefit of the doubt itong Senators Cheese and Senators Bam and Kiko. Pero let's see, no? Sa akin kasi, siya na rin mismo nagsabi na si Attorney Dino na eyes on the ball, makabalik yung mga Duterte. At ang pinag-uusapan dito, paano papapanagot yung mga Duterte? In particular, si Sara Duterte. Anong paraan ba ng pagpapanagot dito kay Sara Duterte? Isa sa mga paraan ay yung impeachment trial. Na hanggang hindi pa nasisimulan at sino nagde-delay? Yung Senate Impeachment Court itself sa pangunguna nitong sa Senator Cheese Escudero. Actually, nagigets ko yung perspective na yun. Senator Cheese wants to keep the Senate presidency kahit medyo nagpapayami siya ng konti, nagpapakipot publicly. Pero gusto niyang manatili bilang Senate President at presiding officer nitong Senate Impeachment Court at kailangan niya yung mga boto. So, kailangan niya yung boto ng Duterte Bloc, kailangan niya yung boto nila Senators Kiko and Bam. Okay? Pero that remains to be seen kung anong kapalit. Kung ano ba yung pag-uusap na meron itong Senators Cheese. Katulad ng dun sa grupo, for instance, ni Bam tsaka ni Kiko. Ano ba yung red lines na pwede nilang panindigan? Ops, hindi kami pwedeng bumoto sa ganito. Pero nga, tulad ng point sa like ko sinasabi sa inyo, no? Dun pa lang sa paglilinya mo sa isang majority na ang nangunguna si Cheese at siya nangunguna sa Senado na patuloy na dinidiskaril itong impeachment process, that in itself is a red flag, if not yet a red line. And number 2, makakasama mo sa majority itong Duterte 7, the likes of Bato, Robin, etc., to keep the Senate presidency for Senator Cheese Escudero. Now, the next option daw, Tito Soto, not necessarily lesser evil for our guest, no? Let's see, no? Kasi kung pag-uusapan natin dito yung Senate presidency, in particular yung Senate impeachment trial, well, at least si Senator Tito Soto, Senator Panfilo Lacson, they're saying all the right things as far as how to conduct the Senate impeachment proceedings and the trial itself are concerned. Na hindi natin nadidinig sa mga katulad na Cheese Escudero dahil nandun yung vagueness, nandun yung legal dito. Nahahatching ako. Teka lang po. Tsaka yung mga legal maneuverings. Ako, I get it, no? Part din doon sa pag-iingay nitong sa Senator Tito Soto ay para din siguro ma-prop up yung kanyang chances at pakagather ng public support for a possible return to the Senate presidency. Nandun ako kung yun man yung kanyang primary objective. Pero dito sa issue ng pagpapanagot kay Sara Duterte, maliwanag naman yung kanyang tinitindigan. At madali siyang masisingil dyan kung hindi niya paninindigan yan, kung sakaling siya yung maging Senate President. Pero of course, sa mga nadidinig natin, hindi naman, mukhang naki Senate President Cheese Escudero na yung advantage that he would likely remain as a Senate President. Okay? Mukhang hindi naman mapupunta dito kay Tito Soto. Pero nga, yung point ko kanina, no? Kung meron palang ganong understanding na pwedeng ibigay natin kina Bam and Kiko, pwede naman pala silang sumama sa majority and then siguro cite practical politics, pragmatism, the reality of building a bigger constituency, diba? Kung binasa niyo yung comment, yung quote card about Leni Robredo, yun ang tungo, di ba? Dapat mag-strategize for 2028. Kung ganun pala yung consideration na pwedeng ibigay sa tulad nila Cheese, bako cheese sa mga tulad ni Bam tsaka ni Kiko, pwede rin pala ibigay yun kay Risa Ontiveros, di ba? Senator Risa, di ba? Mag-join ka na rin sa majority, suportahan mo na rin si Cheese. Makisama ka na rin dun sa bloke na nandun yung Duterte 7. Pero bakit hindi niya gagawin? Diba? Anong pinagkaiba ni Risa dun sa dalawang kanyang kasama? Yun ang iwan ko tanong ko sa inyo.